Dating Pangulong Duterte, pahiya na naman sa mga Pilipino dahil yan sa magandang trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol dito kay Mary Jane Veloso. Kung matatandaan natin, itong si Mary Jane, kung hindi ako nagkakamali, 2010 nakulong doon sa Indonesia. At nung pag-upo ni dating Pangulong Duterte, July 2016, etong si Mary Jane Veloso ay nakiusap kay dating Pangulong Duterte na tulungan siya. Nagmamakaawa siya dahil wala naman siyang kasalanan at tanging si dating Pangulong Duterte lang raw ang kanyang pag-asa. Subalit, nag-reply si dating Pangulong Duterte kay Mary Jane. September 2016. Ang sabi ni dating Pangulong Duterte, binibigyan na daw niya ng go signal ang Indonesia na gawin kung ano ang nararapat na parusa dito kay Mary Jane. At yan ay balitang-balita sa mga dyaryo noong mga panahon na yan. Subalit, pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya pumayag na itong si Mary Jane Veloso mabitay. Dahil ginawa niya ang lahat ng paraan para itong si Mary Jane Veloso mailigtas sa tiyak na kamatayan sa kamay ng Indonesian government. Dahil tagumpay ang trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil pwede nang dalahin o iuwi dito si Mary Jane sa ating bansa. Imbis na doon siya ikulong sa Indonesia, dito na lamang siya ikukulong sa atin. May kulong pa rin. Pero ang maganda doon, hindi na siya bibitayin. Kasi dito sa atin, walang death penalty. At dahil dyan, kaya naman nagbubunyi ang sambayan ng Pilipino dahil yung matapang at matalinong presidenteng Pangulong Bongbong Marcos nakapagligtas na naman ng isang buhay. Hindi gaya ng ibang presidente na okay lang patayin ang kapwa Pilipino dahil mahina. Kasi nga, weak leader. Pero hindi yan pwede kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos talagang hindi pumayag na may pitayin na Pilipino sa ibang bansa. Kaya nagpapasalamat talaga ang pamilya ni Mary Jane Veloso, ganun na rin ang mga Pilipino. Pinapalakpakan talaga ang katapangan at katalinuhan nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi talaga maiwasan ngayon ay pagkumpara itong si dating Pangulong Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi nila si Pangulong Bongbong Marcos daw ay weak leader. Pero dito pa lang kitang-kita na natin kung sino talaga ang weak leader. Kung sino talaga ang puro lang salita. Kung sino talaga na puro lang kayabangan. Pero sa totoong buhay, walang ibubuga. Hindi gaya ni Pangulong Bongbong. Tahimik lang, hindi nagsasalita, hindi nagpapayabang, pero matindi. Matindi trumabaho. Talagang ililigtas niya ang kanyang kapwa Pilipino. Hindi gaya ng iba. Okay lang patayin ang kababayan. Kasi nga, walang magawa. Dahil weak leader. Diba?